Okay, ano yung... Sandali. Okay, ulitin mo yung istorya mo sa akin. Yung unang-una, kasi nakikita ko siya dyan na yung ganyan, tumama daw yung pagbibisyo niya, ganyan. Piniem ko siya. Sabi ko, Madam, pwede ba ako magpa-vision sa inyo? Ang sagot niya sa akin... Pero nasa Japan ka noon. Nasa Japan ka. Yes, nasa Japan ako. Ako yung nakaaway pa nga ni Ilagan. Sino okay. Ganito. Paano kanya na read through video call? Paano? Oy, through video call, meron kaming picture. May video ka? Na siya mismo? Sabi niya, na video mo siya? Oo, may picture kami. May picture ka? Na video mo? Na video, pero picture, yes, meron. Okay, send mo lahat sa akin, ha? I-send mo lahat sa akin. Kasi Kaya kailangan... Kaya pirahin mo yan eh. Hindi, i-expose natin hanggang sa makulong siya. Criminal act ang ginagawa niya. Criminal act, nasa Revised Penal Code, Article 318. Criminal act yun. Defrauding. Ay, totoo. Puro fraud. Marami kami. Meron Okay. ka dyan 150,000. Darling, isend mo sa akin lahat yung mga resibo, lahat ng mga ebidensya, okay? Okay. Kailangan maipakulong ang gagong yan kasi wala siyang ginawa. Marami siyang account. Okay, bigay mo lahat sa akin kung ano-ano yung mga account. Kasi first of all, ang ginagawa niya is a professional fortune telling yung ginagawa niya. Sinasabi niyo visionary. Later ko ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng visionary. Ako yun. Okay? Ang visionary, yun talagang mismo na ang Diyos mismo ang nag-utos sa kanya. While in fact, wala man ni isa na naging testimony niya na nakausap niya ang Diyos sa kanyang vision. Samantalang ako, it's all over YouTube, nasa internet lahat yung mga visions ko na talagang testimonial ko na nakausap ko mismo ang Diyos at mismong nakita ko ang truth sa langit. Okay? Plus yung sinasabi niya about Israel, mas nauna na akong nag-vision doon. Okay, ganito darling. Darling, very important, kung talagang gusto mo talaga na magkaroon talaga ng justice, ibigay mo sa akin lahat ang mga ebidensya. Okay? Kung magkano binayaran mo na talagang directly sa kanya, paano mo mapatunayan na naibigay sa kanya? Pinag-uulog niya ako doon sa account ni Lourdes Villegas. Tsaka makikita mo doon talaga na Madam Rudy, nahulog ko na po yung pera. Ganyan, talagang makikita niyo doon. Okay. Tatawag siya with video call. Talagang makikita doon. Meron kaming picture habang nagbi-video call. Okay, good. Ipadala mo rin sa akin lahat yan, okay? Kasi magiging big issue ito. Kasi nga naman, ngayon lang talaga na umpisahan na itong tao na to ay talagang fraud, manloloko. Kung hindi pa ako, pinadalhan ng ni Sean Gasa, ng video niya, yung expose niya, wala akong time, okay, wala akong pakialam sa kanya kung nung ginagawa niya. Pero nung nalaman ko na siya pala ay kumikita na ng malaking pera at marami na pala siyang naloko, okay? Lumapit ako kay Sian Gasa. Nag-message ako sa kanya kasi talagang nung nagising ako sa katotohanan, tsaka meron siyang yung para kaming yung online budol-budol, yung kung ano ang sabihin niya, ganon, burahin mo yung ibang mga messages, pinagbubura ko talaga. Pero nandoon pa, nagme-message pa rin kami kasi talagang more than 30,000 talagang nakuha niya sa akin. Okay, pero tapos magkano yung nakuha niya sa ibang tao? Ay, meron dito, meron nga 150,000. Okay. 75,000. Willing ba nilang ipadala yung mga resibo at willing ba silang mag-video? Ay, Madam, mag-ano ka lang dyan, susugurin ka nung mga, nung mga naloko niya. Susugurin ka, kaya nga gusto ko nga. Okay, so umpisahan na natin. Ikaw Okay? Yes. Umpisahan na natin. Total, yan naman ang trabaho ko, mag-expose kung ano yung mga kasinungalingan o mga kalokohan ng mga tao. Kasi advocate of truth ako Kaya siguro ako, Kaya siguro ako ginawang visionary ng Diyos na pinaano sa akin na yung truth para ipakita talaga at ipamalas sa lahat ng sanlibutan kung ano yung mga truth na nangyayaring kalokohan ng mga iba't ibang mga tao sa mundo.
Sa totoo lang, talagang naano ko dito, parang napudol talaga kami kung anong sabihin niya. Yun na lang ang- Na-hypnotize kayo. Na-hypnotize Yes. kayo. Sa Biblia, walang Ano mga siya, no? ganon. Walang mga ganon. Yung mga sinasabi niya, yung mga obvious na yon, yung mga talagang Tapos ang na-forecast masama na pa nito, yon. Kasi, yung si Aquino, nung namatay si Aquino, umaga yun, Aquino sa hospital, ganito, ganyan. Pero dead on arrival na ganito, ganyan. Sa brigada, narinig ko yun. Tinignan ko siya, wala naman siyang post. After 3 hours, nag-post siya na tungkol kay Aquino. Na may mamamatay. Nag-comment ako doon, hindi, nag-comment na tungkol kay Aquino. Sabi ko, Madam, kanina ko pa po 3 hours, ago ko pa na, Nalaman. wala ka pang post. Hindi nyo ako na-vision. Alam mo, binlock niya ako. O, tingnan mo. Kasi nga naman, alam niya na ma-expose ang kanyang kasinungalingan. Kaya itong gagawin natin, ma-expose lahat ang mga kasinungalingan at mga kamalasaduhang ginagawa niya. Kasi fraud ang ginagawa niya. Okay? Tapos sabi niya pa sa akin na yung anak ko na aksidente, Madam, pa-vision nga kung ano mangyayari kasi gusto ng doktor operahan. Sabi niya, pag hindi niya pinaayos yung kamay niya, hindi niya na magagamit yung left hand niya. Sabi niya gano'n. Ano mangyayari, Madam? Wala, parang ano na lang siya, parang vegetable. Di natakot ako, pero ayun na, pinanindigan pa rin ng anak ko na hindi siya magpapa-opera. Wala naman nangyari, kasi sinabihan din niya ako na, alam mo, pang third week ng November na Wednesday, huwag kang lalabas ng bahay. Dahil kung hindi, mamamatay ka. Sinabihan niya ako niyan para hindi mag-ano yan, dadasalan niya ako. Marami siyang etc. Magkano yung Madam? 5,000. Inaalok. Di ba nagiging issue nga yung yung amulet, wala daw siyang amulet o yung mga kung ano-ano. Inaalok niya ako magtinda ka dyan sa Japan. Ay, So ibig sabihin, kunwari lang yung kunwari may tinawagan sila. So ibig sabihin, Wala. kakunnive din Yung nila mga- yon yung tinawagan yung nila mga- na kunwari na. yung nagpo-post yan, halimbawa yung kagandahan tungkol kay Rudy Baldwin, siya rin yan. Yes! At saka yung mga galamay niya, kunwari. Oo, na nagbibigay ng testimony, Kuning. Nung merong nag-post sa kanya, sabi niya, mag-comment ka doon, ito ang sabihin mo. Kina-copy-paste ko, meron ako mga kopya. Oh my God. Isend mo lahat yan, Tapos okay? Isend mo lahat yan, darling. Inaway pa ako. Yes, inaway pa ako doon. Mm-mm. Inaway pa ako. Hoy. Ako naman, Doon ka mag-send doon sa totoong account mo, ha? Para mas may credibility, okay? oh yes. Doon mo Yung send sa mamaya akin yung para pag sisend in-screenshot sa'yo. ko, Kaya nga, totoo. PM ako ng At ibigay mo sa akin ang totoong name mo, ha? Ay, hindi niya alam ang tunay kong name. Hindi, ako. Ibigay mo sa akin ang totoong name mo. Ay, yes, walang problema. Walang problema, madam. Ako si Solen Itaya. Solen. Solen, Itaya, okay. Yes. Yan okay. ang pangalan ko rito sa Japan. Okay. Parang si Solen Yusap lang ang dating. Okay. Totoo yan. Kaya nga sabi ko nga, ito maganda to si Mystica eh. Kahit na anong mangyari. Kasi to, diretso to, tsaka talagang walang paligoy-ligoy. Walang palik... Totoo. Talagang yan, walang yaya si Rudy Baldwin. Hindi nga maganda yung ginagawa niya kasi nga naman, ha? Minamanipula niyo yung mga tao, niloloko niya yung mga kaisipan nila, pagkatapos yung mga tao naman, dahil akala nila totoong tao ito at alagad ng Diyos, yung pala alagad ni Satanas. Ang Diyos, pag binigyan ka ng gift, ha? Yun yung gift of healing, gift of prophecy, or whatever. Pero bago kanya gagawin na prophecy, na prophet, kasi yung ginagawa niya, sabi niya, hindi daw naman niya sinasabi na siya ay prophet. Pero yung ginagawa niya is prophecy. So, hindi niya pwedeng ipagkaila na siya ay gumagawa ng gawain ng isang prophet. Okay? Hindi lang niya masabi sarili yung prophet. Pero pag ang isang prophet, kailangan magpanaginip muna siya sa kanya katulad yung ginawa niya sa akin. Ginawa niya sa akin, nagpakita yung truth at saka nakausap ko siya. Yung words niya mismo, walang nagpakita ng mukha, pero yung words niya mismo ang kausap ko habang ako'y naglalakad. Biglang dumilim, tapos yung boses na lang niya yung naririnig ko. Yun ang totoo na talagang pinili ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Okay? Pero yung kahit tingnan mo, meron ba siyang testimony na nakausap niya mismo ang Diyos o na nakita niya yung truth o kaya mismong narinig niya yung boses? Wala.
Yung mga nakikita niya Tapos- kuno-kuno ay puro prediction, forecast na nakita na niya sa mga internet. Oo, inaano lang niya, yung sinisearch niya yun sa Facebook. Of course! Kasi nag-arboruto yan. Kahit sino, kahit batang pwede mag-predict niyan. Pwede Yes, tama yan. yung sinasabi ni Mag-vision. Gaza. Tama lahat yung sinabi niya. Ngayon, dahil nga sa sinasabi niya about sa Israel, ako yung makapagpapatunay na ako yung mismong nabigyan ng vision tungkol sa Israel at siguro nakita niya yon, ha? Siguro nakita niya, kaya inulit niya, pero late na masyado noong siya ay nag-predict about sa Israel. Matagal ko nang mismong na-predict yun at mismo nasa YouTube. Ipapakita ko yun. Nung buntis nga yung anak ko, sabi ko, ano magiging apo ko rito? Kasi puro lalaki ang apo ko. Gusto ko magkaroon ako ng apong babae. Dito sa anak kong babae. Tapos sabi niya, kailangan makita ko. Pinakita ko din, pumunta pa ako, bumiyahe pa ako, pumunta ako sa bahay ng anak ko. Tapos nag-video call kami, pinakita ko pa, pinalabas niya pa yun dyan. Ay, ano ka na, matutuwa ka niyan, super happy ka. Sabi ko, babae, oo, babae. Aba, nung nanganak yung anak ko, nagulat ako, sabi ko sa anak ko, babae daw. Ako naman si Tanga, sa excited ko, namili ako ng mga Damit. gamit ng mga pambata. Yung pala lalaki. Mga pamtutuwa ka. Ginanon niya ako. Okay, ulitin mo kasi nire-record ko. Ano sabi niya nung una? Sinabi niya babae. Kaya nakabili ka na ng mga gamit ng babae. Yes, babae, kaya namili ako ng excited ako. Eh, yung pala, ang naging apo ko, Lalaki. Madama Tangina ko naman. munang yan, kasi baka lalo niya akong i-block dito sa mga apat ang account niya pinag-uusapan namin para makuha ko yung mga lahat ng messages. Oo, Huwag pero mo iuna ko na to yan. para para lahat na ng mga ibang mga nabiktima ay lalapit na dito. Okay? Sandali, ano ko muna, ayusin ko muna to, kopyahin ko muna tong mga ibang mga pinag-usapan namin dito Sige, sa sige, sige. Messenger. Ah. Kasi baka mamaya bigla akong i-block, magbura siya dito. Naloko Sige. Sabihin mo na lang sa akin pag naano mo na lahat, pag na-screenshot mo na lahat, okay? Bago ko i-post ito. Kasi malaking expose ito eh. Isang mistika lang pala ang nakapagpatigil sa modus operandi ng isang Rudy Baldwin, ha? Kasi pag na-expose na ito at pag naipakulong na siya, hindi na niya pwedeng gawin ito kahit kanino man. Kahit kailanman. Kasi ang dami na pala siyang nabiktima, ha? It's just, Yes, madami. it's just the fact na na illegal itong ginagawa niya kasi nga naman it's a criminal act. Napakaliwanag dahil nag-research ako, ha? Article 318 mismo, Philippine law, ha? Revised Penal Code ito. So wala na siyang lusot. Okay? So lahat na naman na biktima Sinasabi ko pwede kung na ano siyang pa yung mga- pwede mga na siyang issues, bigyan babayan ng kaso. Okay? Maliban doon sa pag-fraud niya sa kanila, yung panloloko, swindling o kaya estafa itong ginawa niya eh. Diba? Fraud. Okay? Pati yung asawa ko, huwag ko na isama tong asawa ko kasi patay siya. Wag na, ikaw Yan na ang lang. unang pinagsimulan eh. Wag na lang, ikaw na lang. So lahat ng kwento mo, later on, ikwento mo sa akin, okay? Basta mo muna kung ano yung mga ebidensya na nagbayad ka. Kasi doon natin siya dahil sa siya ay nangongolekta ng pera, pinagkakaperam, ginagawa niya ito na business. Samantalang this is a criminal act, illegal ito, na dapat pati ang Facebook i-close down na siya at lahat. Ito yung yung isa. Pati sa YouTube dapat i-close down na siya. Katulad yung ginawa ni Jam Magno, dapat i-close down na siya. Kasi nga naman is a criminal act ang ginagawa niya. It's a fraud, panloloko. Tsaka isa pa meron pa dyan na yung ginawa niya na, yung kay Jang Lucero, pinagkakitaan niya ako dyan. Kasi sabi niya ganon, tinatawag siya, Madam, ano ba nangyari dito? I-vision nyo para malaman na yung yung justice. Ngayon, sabi ko, Madam, Ano ba yung Jam Lucero? Ang mga Okay, account anong niya, nangyari sa Jam Lucero? Ano yun? Yung kay Jang Lucero, kasi marami doon, Madam, i-message, nyo na, i-vision nyo na kung anong nangyari dito, ganito, ganyan. Okay. Tapos pati yung sa Mean. Ngayon, sabi ko ganun sa kanya, Madam, bakit hindi mo alamin? Total, may kakayanan ka makita. Ang sabi niya ganun, hindi pwede kasi kinakailangan may hawak akong pera. Kung wala akong hawak na pera, pag pinasok niya yung kabilang mundo, paglabas daw niya, puro sugatan daw siya.
Ngayon, So, sabi kailangan ko, daw may pera. Magkano daw ang pera ang kailangan? 10,000. Ako nagpadala. Putang ina. Nagpadala ako, nag-volunteer ako. Oh my God. Lahat yan may resibo? Yes, meron my complete, madam. Bigay mo sa akin para lahat ng mga i-expose ko, okay? Huwag kayong matakot. Yes. Ayan, sinabi niya pa dito daw sa, yan, inbox kita now, log out ako. Ano ba talaga ang totoo niyang pangalan? Kaninong name? Liz Fernandez. Liz Fernandez, totoong pangalan niya yon. Yan ang yung anak nga niya, tinatakwil nga niya eh. Sandali, Liz Fernandez ang totoo niyang pangalan, hindi Rudy Baldwin. Hindi Rudy Baldwin. Okay, so pag nagpapadala ka ng pera, kaninong pangalan napupunta? Pangalan na pinagpapadalan ko is si Lourdes Villegas. Sino yon? May kabit siyang tomboy, yung nanay daw ng tomboy pala yan, yung Lourdes Villegas. Nanay ng tomboy, so kabit nino? Ni Rudy. Baldwin. Kabit ni Rudy Baldwin ay tomboy. Yes, bata sa... Wala bang asawa itong si Rudy Baldwin na lalaki? Dalawang, dati may asawa siya, pero hiwalay siya. Dalawa anak niya, magkaiba ang tatay, pero tinatakwil niya na wala siyang anak. Okay. So, wala siyang kinikilala mga anak, tinakwil. Okay. So, ngayon, doon ipinapadala sa nanay mismo ng tomboy na kanyang kabit. Yung kinakasama niya. Oh, yes. Okay? Bata pa. Ano ulit ang pangalan ng pinagpapadala ng pera? Yung Lourdes Villegas. Lourdes Villegas. Okay. Sa lahat po ng mga tao na nabiktima nitong Rudy Baldwin at nagpadala ng pera sa Lourdes Villegas o kung kanino ang pangalan man, please come Marami forward. siyang ginagamit na pangalan. Ha? Marami siyang ginagamit na pangalan pinag-uulugan namin. Yung iba, Okay. pag pumunta ka sa kanya, direct, yung kay friend ko, nagpunta sa kanya, direct, pinapirma niya ng waiver na, na ito ay, donation. Donation. Pero Oo. ito ay Yes, bayad pala 75,000. dahil merong price, di ba? May price. Yes. Hindi Yes, donation. may price. Dahil nanghingi siya mismo ng may price. Okay? Hindi donation yon. Okay? Post ko. Huwag ka matakot. Kailangan kanila. Okay? Kailangan tayo ng mga tao. Marami yan, madam, sa totoo lang. Kahit na mag-video call pa tayo na mag-usap ka, mag-live ka dyan, ay nako, handa ako sa kanya, pero wag ngayon kasi hindi ako nakaayos. Hindi. Ang importante ngayon ay mai-expose natin yung mga resibo, okay? Pati yung mga pinagpadalhan, kailangan lahat ng mga kasangkot niya yun eh. Okay? Lahat ng mga yun ay talagang kasama niya sa krimen na ginagawa niya. Okay? Masasangkot lahat ang mga yon. Kasi doon sa pangalan nila na ipadala yung mga perang pinapadala nyo. So mostly pala na naaakit niya para lokohin na yung mga mga foreigners. Ay okay, nasa OFW. Sana mahulog nila kaagad para makuha ko yung resibo, mapasa ko sa inyo. Ito, kay Rudy Baldwin to. Sino yon? Para makatulog ako, may pasok pa kasi ako eh. Siya yan? Ako to, yung nahulog ko na yung pera. Okay. Ulitin mo. Sandali. Ulitin mo. Ano yung ganyan? Paano ba gawin to? Okay, isend mo sa akin yan. Yung record mo. Okay, wait lang. Hinihingal ako. Sandali lang, ulitin ko ha. Ulitin mo. Madam, paki-wait lang po. Nahulog ko na po yung pera. Sana mahulog nila kaagad para makuha ko yung resibo, mapasa ko sa inyo. Kasi, para makatulog ako, may pasok pa kasi ako eh. Thank you, madam. Paki-wait lang po. Hinihingal ako. Magkano sinend mo dyan? Itong, 20,000 yen. Para yan? Para ano yan? Para sa prediction? Ano yon? Yun nga, parang ganun. Para sa prediction. Ano bang pinaprediction mo? Ano bang pinapredict mo? Ay, pwede pala siyang i-pass, forward. Po-forward ko siya sa... I-forward mo sa akin. Yan. I-forward mo sa akin, ha? Ano ba yung... yes, po-forward ko sa iyo lahat to. Okay, sige. Okay.
Para at least yan yung panghuli ko, okay? So, okay na to. Marami na akong naiano. Sa susunod ulit, Ako din sa bangko, inihulog ko kasi walang laman yung online ko. Lalagyan ko sana. Eh kaso naiwan ko yung pera doon sa bag ko. Eh meron akong dala rito. Ibibigay ko naman dito sa anak kong lalaki para sa pangkuha niya na. Sinabi ko na yan. darling, isinen mo ba sa, ano niya yan, sa Facebook niya? Isinen mo, Dito kami sa ano? ah? Sa, ano to, messenger lang kami nag-uusap. Okay. May, screenshot mo na yan ay naipadala sa messenger niya. Oo. Okay? I-screenshot mo na totoo sa account niya mismo na ipadala yung message na yan. Para pag nakita nila na sa messenger niya mismo na isend yan at kung kailan yan, that's a great evidence. Okay? Yes. So, ganito na lang. Lahat ng mga ebidensya mo at lahat ng mga ebidensya ng mga kaibigan mo na nabiktima niya, isend mo lahat sa akin. Gamitin natin lahat ng mga yan. Ano, yun doon sa mga peking vision ni Rudy Baldwin, yun, ano, ang dami doon, ang dami na namin doon na mga naglabasan na mga pinagloloko niya. Okay, isend mo lahat ng mga pwede mong isend sa akin na links, okay? Okay. Mabuti na lang nakita mo yung pinost ko. Kasi, Oo, nakita ko nga. kinulit ako ng mga tao kinulit nila ako. Katulad nyon, yung nawawala daw yung seaman na, yung issue na yun, yung nawawala yung seaman, tapos humingi daw siya ng 7,000, tapos later kan wala naman daw nangyari. Tapos mamaya't maya, humihingi ng another 500,000, meaning kalahating milyon. Kailangan daw, may kasulatan na magbibigay sila ng kalahating milyon. Biro mo yon? Nung nakaraan, last week yata pinatawag siya, pina-NBI na siya. Pina-NBI siya nung taga-Siman. Yung magkapatid. Pina-NBI na. Okay, very good. Kasi pag na-expose din ito at lahat-lahat na ay talagang mag-come forward na talagang kulungan ng bagsak niyan kasi ang dami na pala siyang naloko, ang dami na pala siyang nakolekta. Oo, tapos inaano pa namin yan, yung tawag dito, yung kay Rapid Tulfo, kaya lang, hindi na... Wag na si Rapi Tulfo. NBI na lang. Wala namang silbi yung si Rapi Tulfo Sa NBI na lang. Kasi kung talagang totoo yung mga Rapi Tulfo, dapat ang mga yan ang unahin nila. Hindi na dapat magtatagal yan dyan. 'Di ba? Pero hinahayaan lang nila kasi kunwari wala naman kasing nagrereklamo. Kasi nga kung walang magreklamo, hindi sila gagawa ng kung ano-ano, 'di ba? Gusto lang naman nila may show Kaya kung may magreklamo, yun, may show na sila makinabang na sila, ganun lang yun. Pero bakit pa Patulfo, NBI na dapat talaga. So lahat ng mga yung mga naging biktima, NBI agad. Kasi Oo. okay? Okay, paki-wait, madam. Sige. Okay. Sige, bye-bye. Antayin ko, ha? Sige, bye-bye. Alright, dun sa kausap ko kanina, eto na yung mga isinend niya sa akin, mga screenshots, evidences, nako, pati yung mga perang ipinadala niya sa kanya, nandito lahat, pati yung mga pangalan na mga pinagsendan niya na mga kasama ni Rudy Baldwin, nako, talagang accessories to the crime. Ang dami. Dito lahat makikita mga sikreto na talagang inuutusan pa niya, ha? Itong si Ichi Itaya na galing ng Japan, inuutusan pa niya kung anong sasabihin niya, ipopost doon sa na para para mapaniwala pa yung mga tao na yung mga niloloko niya na mga talagang namamanipulate niya sa Facebook at sa YouTube. Grabe, inuutusan niya sila. 'Di ba pag ini-interview nga yung mga kunwari na nagpa-read sa kanya, nagpa-reading, 'di ba? Instead sana na kung ano yung niread sa kanya, kundi talagang ang point ng pag-aano niya sa kanila ay para sabihin na siya ay talagang totoo na na siya ay hindi manloloko o kaya instead sana na i-share kung ano yung reading sa sa mga tao, pero hindi Gusto lang niyang sabihin nila na siya ay isang
tao na talagang naniniwala sila o kaya kung ano-ano yung mga yung mga discourage niya para lang makapanloko ng mga tao. Naku, I have all the evidences right here. Grabe, nakakatakot. As in, sobrang nakakakilabot. Pwedeng gamitin ito ng mga ng mga tao na nabiktima niya. Ngayon, pwede itong magamit din sa sa korte mismo kasi isinend niya sa akin. I've got enough proof and evidences na talagang ginagawa niya, talagang pinagkakaperahan niya, plus kung ano yung narinig niyo sa video. I am sure na after this expose, marami pang darating na mga tao dyan na nabiktima niya. Nako, hindi kailan may pwedeng palampasin. Kailangan talagang matuldukan kung ano yung ginagawa niya kasi as we know already, nilabag niya ang Article 138. Okay? At kung ano-ano pa yung mga ginawa niya sa mga tao na biktima niya, well, come forward please para at least kahit papano ito, babala sa mga tao. Katulad sinasabi niya na, oh, I'm just doing this para mababala yung mga tao. Well, ako din, I'm doing this para mababala ko rin kayo. Okay? Tungkol dito sa taong ito. Kung ano yung nirarason niya na ang ginagawa ko para bigyan niya lang babala yung mga tao para mag-ingat ganun ganyan. Etong ginagawa ko rin, ginagawa ko to para at least mabigyan din kayo ng babala na mag-ingat din kayo sa panluloko ng taong ito. Yun lang naman ang aking point dito. Okay? I am not trying to malign her reputation o kaya to destroy her, whatever. Pero base sa mga nakita ko dito, I will have to expose kung ano yung sinabi talaga ni Siandasa na totoo pala talaga na ito.